Hello, hello, hello! Good evening everyone! Manang Leads is back for another video. Kumusta? Sa mga ngayon lang naligaw sa channel ko, please consider subscribing and watch all my videos. Okay? Thank you so much. Sa video na to, gusto kong pag-usapan natin yung yung dumadami na naman na messages sa akin. Yung paghingi ng tips daw, paano at least man lang alam nila ang gagawin nila kasi nga nagbabalak silang mag-file ng annulment. Yun. So, sa makatuwid, ang video na to ay tips para malaki ang chance na ma-approve ang annulment ninyo. Kasi nga, lalong-lalo na sa panahon ngayon, medyo, syempre back to normal na. Hindi kagaya noong panahon ng pandemic na medyo maluwag-luwag ang korte sa pagre-require ng mga requirements at saka yung about sa hearing, yun. So, yun guys. Ano nga ba yung pwede kong ibigay na tips? Tips lang to guys, pero hindi naman ibig sabihin na kapag ginawa nyo ito, 100% nang mag-grant yung annulment nyo. Ito parang guide lang ninyo para at least may idea kayo kung ano ba talagang magandang gawin para mas malaki yung chance na mag-grant yung annulment. Kasi nga naman, ang mahal-mahal tapos madi-deny lang. 'Di ba? So, hindi na natin patatagalin. Number 1 dyan, yung sinabi ko noon pa sa mga old videos ko na kapag kayo nagbabalak na mag-file ng annulment, number 1 na dapat yung gawin, maghanap kayo ng yung trusted lawyer. Ayan. Yung mapagkakatiwalaan, yung may malasakit sa kliyente, na hindi yung kukuha lang ng bayad. Yun. Importante yun guys, kasi alam nyo, kung ang makuha nyong attorney ay yung mag-grant o hindi yung annulment nyo, patay kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo na maghanap kayo ng trustworthy na attorney. Okay, so pangalawa, parang related din, yung lawyer na very competent. Paano ko ba sasabihin in other words? Basta yung competent na lawyer, magaling ganon sa madaling salita. Yung alam nyo na marami na siyang naipanalong kaso ng annulment. Ganon. Yun. Yung walang history of loss pagdating sa annulment. Yung lawyer na nag-ayos sa akin, wala siyang record of loss. Pero after nung annulment ko, meron yatang isa, pero nag-file for motion for reconsideration, parang siya, nai-grant. Isa lang yun. So, yan ang isang palatandaan na magaling na lawyer yung nakuha nyo. Tandaan, ang buhay ng annulment talaga, nasa kamay ng lawyer yan. Kasi, paano niya i-convince si judge na i-grant yung annulment mo? Kaya ka nagbabayad ng ganun kamahal sa lawyer. Kaya mapapansin ninyo guys, meron yung mas mura ang singil, meron yung mas mahal. Kasi depende yan sa capability. Depende yan sa kapasidad ng lawyer na kukunin nyo. Kung ang kukunin yung lawyer hindi naman yung basta-basta lawyer lang dyan, na alam niya ang worth niya as a lawyer, hindi nyo yan mababarat. Kasi alam niya yung worth niya as attorney. Hindi nyo yan mababarat, guys. Ipinagmamalaki ko yung attorney na nag-process ng annulment ko. Kasi makita mo talaga yung passion niya at saka yung heart niya na tumulong. Tulong, guys. In a sense na, hindi naman libre, oy. Diyos ko. Hindi porket pag sinabi nating tulong, babaratin mo na,
lilibrehin mo na, hindi lahat ng tulong libre. Lalong-lalo na legal assistance, yung legal services, yung ina-avail ninyo, ha? Hindi naman basta-bastang process ang annulment. Hindi naman yan parang business permit lang na kahit pabalik-balik ka sa munisipyo, at least matatapos at matatapos din yan. Hindi yan hindi ganyan ang annulment. Ang binabayaran mo dyan yung service ng lawyer, na yung yung utak ng lawyer kung paano niya ipapanalo yung case mo. Kesa naman nakakuha ka nga ng mas murang lawyer, denied naman. Kumusta ngayon? Di lumipad yung 200,000 mo, 300,000 mo. Di ba? Yun ang ibig kong sabihin sa pagsasabi ko na competent lawyer. So pangatlo, yung be ready financially and emotionally. Maging ready ka sa pwedeng mangyari. Hindi ko na experience yung mag-attend ng hearing kasi nga unang-una respondent ako. Dahil nga, syempre, si X yung pinafile namin. And then, pangalawa, pandemic. Kasagsagan ng pandemic nung processing ng annulment ko. Kasi 2019 yan. 2019. 2020. Diba? Kasagsagan ng pandemic yan. So, wala masyadong, lahat ng mga annulment during that time, ang alam ko, kapag maswerte-swerte ka, or yun nga, depende sa lawyer yan, nakakakuha sila ng yung online na hearing. Yun. Pero syempre ngayon, wala ng pandemic. Imposibleng may online hearing na ngayon. Wala na kasi imposible. Back to normal na eh. Binigay lang yung online hearing noon dahil sa pandemic. Pero dahil hindi na pandemic, imposibleng may online hearing pa. Hindi ko na follow up kay attorney kung kumusta na, kung may online hearing pa ba o wala na. Pero noon talaga, nung kasagsagan ng pandemic, according sa mga clients na ni-refer ko kay attorney, nag-online hearing sila talaga kasi nga pandemic na. Yun. So, yun, sinasabi ko sa inyo, be ready financially and emotionally. Kasi, bakit financially? Siyempre, isang buhay din ng annulment, yung pera. Kasi kung maghihiring si attorney, alam nga namang maghihiring lang doon na walang, ako noon, every hearing nagbabayad ako. Para mabayaran yung balanse ko, ganun. Kasi, ang system yan is, nag-down ako, tapos yung balanse, hinulog-hulugan ko kada hearing. So, be ready talaga financially kasi kada hearing yan, magbabayad ka kay attorney, ganon. So, yun, emotionally, bakit emotionally? Oo, kasi lalong-lalo na yung mga petitioner, kung ikaw ang nag-file, syempre, paulit-ulit na tanong, syempre, iti-testing ka sa court kung totoo ba talaga yung sinasabi mo, kung yung mga sinasabi mo paiba-iba, patay ka. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya kailangan kung ano yung statement mo nung una, at saka kung ano yung nandun sa yung written, kasi may magsusulat ka kasi meron kayong written statement, iba pa kung i-invite ka ng judge doon sa korte para magsalita doon sa harap niya. Ganun yun. So kung magkakaiba yung mga sinasabi mo, kada tanong parang salungat dun sa syempre follow-up question, ganun ang mangyayari dyan. Abay, maging ready ka kasi meron talaga yung may nagkwento sa akin, client ko na naiyak talaga siya kasi parang syempre pinipiga siya sa korte na pinagkukwento, ganun. Parang naiyak na lang daw siya kasi nga syempre naalala niya yung
Yung naranasan niya. Ganon. Parang bumalik sa kanya lahat. Ako din noon yung, kasi nga muntik na ako na yung magsulat ng marital history. Kasi nga ako sana yung magpa-file. Kaya lang kasi, for some reason, hindi ko tinuloy si si ex na lang. Yun. Kasi nakakaano talaga kasi babalikan mo lahat ng nangyari, aalalahanin mo na naman. Ang sakit. Yun. So, yun guys. Kaya ko sinasabi na maging ready emotionally kasi katulad nga nung kinukwento ko na naiyak na lang daw siya. Kasi parang bumalik lahat ng alaala niya sa nakaraan. Yun. So, yun ang bali pangatlo. Pang-apat, yung yung maging ready kayo sa witness ninyo. Kasi isa yan sa pinakamahirap na i-provide sa annulment process. Yung pagkuha ng witness, yun. Yung pagkuha talaga ng witness ang isa sa pinakamahirap kasi ito ang malaking sad truth na kapag kaganyan, walang gustong makialam. Wala sa mga kaibigan mo, wala sa mga kamag-anak mo. Yung alam mo yung playing safe sila. Saan ka kukuha ng witness? Yun, saan ka kukuha ng witness? Yan, mga kwento, lahat ng mga ni-refer ko kay attorney, ganyan talaga ang kwento nila. Ang hirap kumuha ng witness. Kahit sabihin mo, kahit pala friend mo, nag-aalangan silang mag-witness. Kasi ang feeling nila parang madadamay sila, na akala mo naman krimen yung wiwitnessan, na hindi nila alam na hindi naman. Magkaiba yung witness sa annulment at saka sa mga crime cases. Ang witness sa annulment, magkukwento ka lang kung kilala mo ba talaga sila, yung mag-asawa na nag-a-annulment, ganun. Pero yung karamihan kasi sa atin, hindi nila alam yung paano yung witness. Akala nila parang yung magwi-witness ka sa nakapatay. Ibang-iba naman, guys. Kaya yan ang isa sa pinakamahirap na i-provide yung witness. Kaya kung nagpaplano ka ngayon, mag-ready ka na kumausap sa mga friends nyo. Kasi mostly na kinukuha dito is common friends. Friends nyo na mag-asawa, ganun. Yun. Tapos, panglima, kung kinakailangan mo mag-provide ng mga legal evidences, yung mga tawag nito, halimbawa yung mga binubugbog ka ng ex mo, kung may mga blatter ka noon, i-ready mo din yun para tag nito, just in case na tanungin sa'yo kung ano ba yung pinaka mabigat or pinakamalaking rason mo, yung mga ganon-ganon na tanong. Bakit mo pinapawalang bisa yung kasal mo? Abay, sabihin mo lahat ng mga worst na reason. Kasi doon magbe-base si judge kung i-grant niya o hindi. Sabay tutulungan ka na ng lawyer na mailalaban yung rason mo with proof, ganon. Kaya karamihan ng ground ground ng annulment ay psychological incapacity kasi nga yun yung pinakamadaling tag nito. Hindi naman sa pinakamadali pero yun yung syempre kapag gumamit ka na ng psychologist, mabigat na yan na witness mo. Considered kasi na witness ang psychologist. Kaya nga psychological incapacity isa-certify niya talaga na hindi na pwedeng ayusin yung problema ninyong mag-asawa. Naku, may tawag ako. So, yun guys. Yun yung mga tips na gusto kong ibigay sa inyo sa video na to. Kung may napulot kayong mga tips, give me a thumbs up naman dyan. At saka yun na nga, kung ngayon ka lang napadpad sa channel ko, please subscribe din po. Okay?
Thank you so much once again, and you might want to share my videos sa mga alam mo na friends mo na naghahanap ng legit na lawyer for annulment. Pero hindi pwede si attorney sa sa Mindanao at saka sa Visayas. Masyadong malayo na 'yon. Hindi na 'yon kasali sa jurisdiction ng annulment cases na pwedeng i-handle ng attorney natin. Okay, so thank you so much once again. Bye-bye and mag-ingat po tayong lahat.